lang, hindi nyo mapapatibay ang pagsasama. You will be subject to temptation, panunukso sa Satanas, panunukso sa paligid. Pagka kayong dalawa lang, hindi nyo mapapatibay ang pagsasama. You will be subject to temptation, panunukso ni Satanas, panunukso sa paligid. Ang talagang pampatibay, kapatid, ay yung aral ng Diyos At yun ang ipinangangaral ng mga mangangaral ng Diyos. Ang ginagawa nila, patibayin ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng aral ng Diyos. Basahin natin ang gawa ng mga apostol, 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ginagawa ni Pablo at ng ibang mga apostol, pinapatibay nila ang kaluluwa ng mga alagad. May limitasyon lang. Paano? Inaaralan sila na to remain in faith, manatili sa pananampalataya. At inaaralan silang pagdadating ang kapighatian, huwag silang mawalan ng loob. Kasi sabi ng talata, sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya, ang pagkatibay ng isang tao, kinakailangan mo yung mangangaral na sa Diyos, gaya ng mga apostol. Kayong dalawa lang, hindi nyo mapapatibay ang inyong pagsasama. Kailangan nakakarinig kayo ng aral mula sa mangangaral na nangangaral ng totoo. Basahin natin ang unang Korinto 14:3. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Tinranslate na nanghuhula sa English, he that prophesied. Yung prophesying sa Biblia, sa New Testament, ang kahulugan nun, nagsasalita siya sa pangangaral, sa pagpapatibay, sa pag-aliw. He that prophesied speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Yung nangangaral ng huhula, ang kahulugan kasi nung nanguhula, nangangaral, hindi yung manghuhula sa kiyaw. Ang sabi, yung nanghuhula, nagsasalita sa tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Saan manggagaling yung ipangangaral niya na ikaaaliw ng tao? Doon sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Saan manggagaling yung pag-aliw? Pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ang sabi ni Pablo sa 14:3, ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Saan manggagaling yung ikaaaliw? Ikaaaliw mula sa kasulatan, pag-aliw ng kasulatan, pag-aliw ng salita ng Diyos. Kaya ang pagpapatibay sa tao sa pagsunod sa utos para ang isang pamilya maging buo lagi, huwag masira, kailangan yung pamilya na yun dapat laging nakikinig ng salita ng Diyos. Kapatid, yun ang pampatibay, yung aral ng Diyos ng Ebanghelyo. 1:23 ng Kolosas. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. Ang Ebanghelyo na naririnig nila, sabi ni Pablo, kung kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, nababaon at matitibay. Bakit matibay?
di makilo sa pag-asa sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, yun yung aral ng Diyos. Kaya yung aral ng Diyos, walang duda kapatid, yun ang magpapatibay. Kasi sa Ebanghelyo nakalagay, lalaki, iibigin mo ang iyong asawa gaya ng iyong sariling katawan. 5:28 yan ng Efeso. Ang umiibig sa kanyang asawa, umiibig sa kanyang sarili. 23, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo, pangulo ng iglesia. Yung lalaki, papanguluhan mo yung asawa mo, papanguluhan mo na may pagmamahal doon sa 25. Mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa, gaya ni Kristo umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ang Ebanghelyo, maraming aral para ang lalaki magmahal sa asawa. Pakundanganan ng asawa, mahalin ang asawa, igalang ang asawa. Yung babae naman, ganun din, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sa Panginoon. Kung paano ang iglesia nasasakop ni Kristo, ang mga babae pasakop sa kani-kanyang asawa. Tapos, ang mga babae, gumalang sa kanyang asawa. Ang babae ay magmahal sa kanyang asawa. Kung ang aral ng Ebanghelyo ang sasagana sa inyo, titiba yung inyong pagsasama. Paano mangyayari yun? Merong kasangkapang mangangaral para patibayin ang kaluluwa ng tao. Sa iglesyang totoo. 7 minutes pa. Sa loob ng iglesyang totoo, hindi sa iglesyang tinayo ng tao. Kung umiwalay, manatili munang walang asawa o kaya makipagkasundo. Pagka iniwan ka ng asawa mo, siya ang pumapatid ng tali, ng obligasyon mo. Baka iniwan ka, asawa mo, iniwan ka, no? Siya mismo ang pumapatid ng pananagutan mo sa kanya. Basahin natin ang 7:15 ng unang Korinto. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Pagka ikaw ay hiniwalayan ng asawa mo, iniwanan ka na, napatid na yung tali, hindi ka na natatali. No? Ang kapatid na lalaki, yung sumasampalataya, o yung kapatid na babae na sumasampalataya, hiniwalayan siya ng asawa niya, hindi ka na nakatali, di ikaw ngayon malaya na. Siya umalis Pero kung malaya ka na, pwede kang mag-start anew. Pero kung may pag-asa pa, huwag ka munang mag-aasawa. Pero kung yung asawa mo, hiniwalayan ka, tapos sumama na sa ibang lalaki, ay mahirap na yun, ano? Kasi merong provision ng Biblia ng reconciliation 7:11 ng unang Korinto. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Batas sa iglesyang totoo. Sa loob ng iglesyang totoo, hindi sa iglesyang tinayo ng tao. Kung umiwalay, manatili munang walang asawa o kaya makipagkasundo. Merong time for reconciliation. May provision ng Biblia na mag-reconcile ang mag-asawa. Tama naman yun. Kasi alam ko totoo yun Nararamdaman ng tao yun. Merong reconciliation baka bumalik ka. Pero kung ano, nag-asawa na ng iba, wala nang balak bumalik sa'yo, libre ka na. Siya nga ang gumawa na maputol na yung relasyon nyo Hindi mo kasalanan yon. Kasi kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka talaga hihiwalay sa asawa mo Pero kung yung hindi sumasampalataya, hindi naniniwala, siya na ang humiwalay, tapos nag-asawa na siya ng iba, kawawa ka naman. Meron ka ngayong pagkakataon kung wala ng tali, pinatid niya, siya nagpatid Pwede okay lang kung magkaroon ka ng panibagong start. Pero mas okay kung makakatiis ka.
na huwag ka na rin mag-asawa dahil baka na naman mapangalawahan yung pagkaturotot mo. No? Turotot ang tawag sa Tagalog dun eh. Naturotot ka na minsan, gusto mo bang maulit? Ngayon, kung talaga namang gusto mo pa rin mag-asawa, okay lang, kaya lang maging cautious ka na. Mag-ingat na tayo basta-basta kukuha ng babae. At para wala kang masyadong problema na walang kukuhang iba, sabi nung mag-asawa ka ng pangit. Para wala ka ng katunggali. May kantang ganun. Pero yun naman sinasabi ko lang sa'yo kapatid, bilang halimbawa na talagang kasi ang buhay mag-asawa, isa yan sa pinakamaselang relasyon. No? Yan ang pinakamalapit na relasyon kasi kayong dalawa ay isang laman na lang. No? Sabi ng Biblia, yan ang pinakamalapit na relasyon. Pero isa yan sa pinakadelikadong relasyon. Pag hindi yan na-guide ng aral ni Kristo, ang pupuntahan ng pag-aasawa, distraction. Destruction of the family, destruction of your soul, and losing your salvation. Tunay na pagmamahal, do not expect. Ang tunay na pagmamahal, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ang pagmamahal, umuunawa, nagpaparaya, hindi nag-e-expect. Kasi, yung pagmamahal na nasa ilalim ng aral, wala kang problema rin eh. Kung nagmamahalan kayo talaga, walang pilian eh. Na ako, pagod na ako, dapat tinutulungan mo naman ako. Parang hindi talagang genuine love yun. Ang tawag kasi sa Biblia ng pag-ibig talaga, yung unfeigned love. Unfeigned, ang kahulugan nun, dalisay na pag-ibig. Pag ang pag-ibig dalisay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Love seeketh not her own. Espiritu nasa Biblia, masaya kayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung halimbawa man, hindi kayo masyadong masaya sa bahay, may mga kulang, dapat masaya kayo. Yun ang espiritu na nasa Biblia. Parang ano ka ron, you are expecting something else. Kung totoo that you wanted to be godly in all manner of life, pagka naramdaman mo na spiritually, masaya asawa mo, isustain mo yun. Yung sinasabi sa Biblia na, let the righteous be righteous still. Let that is holy to be holy still. Kung holiness yung ginagawa niya, babayaan mo siya. Let him. Ayun. Alam mo, pagka ang isang Kristiyano kasi talaga magtatalaga sa mga bagay na espiritual, talagang kinukulang sa bagay na panlaman. Pero karapatan mo naman yun. Siguro dun sa punto na yun, kulang ang asawa mo. Kasi sabi sa Biblia, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Gayon din naman ng lalaki walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo mamalagi sa pag-aayuno at sa pananalangin at muling kayong magsama. Baka kayo tuksuhin ni Satanas dahil sa kawalan ninyo ng pagpipigil. Kaya yun ang guideline dyan para huwag kayong magkaproblema sa pagsasama niyong mag-asawa. Ang tunay na pagmamahal, do not expect. Ang tunay na pagmamahal, hindi hinahanap ang kanyang sarili.